Magandang araw po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice Gin Farm para sa Agrihan tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Ayan po mga ka-agri, kita nyo naman ha. Ito ay mga pitak ng alagaan ng isda. Andito po tayo ngayon sa Sitio Pahang, Barangay Halayhayin, Pililla, Rizal. At yan po, mga alagain po rito, hito, pangasius, koi. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw. Tara na po mga ka-agri at nang matuto po tayo paano po ang tamang pag-aalaga itong isda. Agri. Ayan po, ngayon po kasama na po natin si Ka Erning Tolentino dito sa Sitio Pahang, Barangay Halayhayin, Pililla, Rizal sa kanyang palaisdaan. Magandang araw po Ka Erning. Magandang umaga rin po. Ayan po, ito po, makikita nyo naman si Ka Erning po, kung napansin nyo, nasa paligid ay tubigan. Ka Erning, ano ba yung mga alaga natin dyan sa tubigan na yan? Ay, marami po tayong alaga dito. Meron tayong koi na tinatawag na Japanese carp. May cream dory, may African catfish, may tilapia. Ka Erning, napag-usapan namin sa kwento-kwento natin, kayo pala ang style ninyo, yung isineshare nyo na binebenta, yung mga Fingerlings. mga fingerlings po nila. So ito ba, kwento nyo naman sa amin, kailan ba kayo nagsimula dito sa ating hobby po ito ni Ka Erning? Pero siyempre, maski pa paano, may bumabalik yan. Opo, ang talagang hobby po dito sa Pahang, nag-fingerlings po kami ng tilapia. Nagpapaanak ng tilapia na dinadala sa Batangas, dinadala sa Pampanga, at ang iba'y sa Laguna Lake. Paano kayo napunta rito sa linya ng pag-aalaga nitong mga isda? Way back 1986, nagbabasa ako ng dyaryo, nakita ko yung seminar sa TLRC Makati na libre. So pumunta ako, nag-seminar tungkol sa tilapia. Parang sa pag-seminar ko, parang magandang pagkakakitaan. So umupa ako ng lupa sa Halahala. Nag-umpisang mag-alaga ng tilapia. Pagkatapos po nun, hala-hala kayo nun. Umupa kayo. Ano ang una nyong alaga po nun? Fingerlings ay ibinebenta. Nagpapaanak na ang tilapia. Pagkatapos, yung anak noon ang ibinebenta. Pero kailan po kayo nag-move in dito sa inyo, dito sa atin sa Pililla, Rizal? So, nung makita kong video yung... Kasi pinaalis na ako doon sa pwesto. So, nag-isip na akong... Kasi umuupa lang doon. Dapat magkaroon na ng sarili. Para ma-develop po ng maayos, mapaganda, at sa pagkakitaan. Ngayon po, tanong ko, paano ba? Ano ba yung source natin ng tubig? Doon sa hala-hala, ang tubig nyo, galing ba sa lake o paano? Sa bukal. Sa bukal. Ngayon, dito naman po sa atin sa Pililla, ano naman yung source natin ng tubig? Ang source ng tubig dito is natural, spring din. So pag ganito po ba, solar pump, gaano kadalas tayo nagpapump ng tubig? Pinapalitan ba ng tubig yan? Paano ba ang sistema niyan? Pagka nagbe-breed, nagpapalit ng tubig. Kinokondisyon ng lupa. Pero pagka ganito nag-aalaga-alaan ng pang-grow out, pambenta, kahit hindi na magpalit, basta dagdag na lang ng dagdag. When you mean po kinokondisyon yung lupa, paano natin kinokondisyon yung lupa? Totally, dinadry talaga yung pan. Aalis siya ng tubig. Lilimasin yan? Oo, ipapapon. Tatapon, patutuyuin para mawala yung bakterya, lahat, tsaka lalagyan ng chicken manure for organic. Pangkaraniwan po ba pag ganito, kasi kung lalo kung fingerlings, ano yung normally nating nagiging problema? Yung mga challenges natin dyan? Ang talaga nagiging problema, yung kalikasan natin, yung biglang iinit tapos biglang uulan. So doon nagkakaroon ng temperature shock, ang isda, ang klema, so minsan namamatayan din naman ang isda. So yun po ba yung tinatawag kasi natin, nababasa natin, minsan may fish kill? Pero dito naman sa Pililla, dito ako, hindi pa ako nakakaranas ng fish kill within 28 years na ako dito. Hindi ako nakakaranas ng fish kill. Iba-iba yung mga alaga natin, di ba? Marami. Meron tayong hito, catfish, meron tayong pangasius, koi, tilapia. So yan po ba ay pare-pareho ba ang pagkain yan o pare-pareho ba ang needs ng mga isda na yan o iba't iba rin? Ang pagkain, medyo may pagkakaiba doon sa carnivorous sa omnivorous.
Yung carnivorous, karamihan ay African catfish. Ang pagkain ay mga leftover ng mga poultry. Yan. Pero pagka yung omnivorous naman, yung halimbawa, yung tilapia, yung koi, so pwede yan duckweed na artificial na pagkain na alternatibo, duckweed, asola, at saka commercial feeds para mabilis naman ang paglaki. Ngayon po, halimbawa, kung ikaw nag-aalaga ng ganyan, dito po ba, gaanong karaming porsyento yung ating binibili ng commercial feeds? Siguro ako kung talaga akong bumili ng commercial feed, nasa mga 20% lang. Ang karamihan ginagamit ko dito, asola at saka duckweed na kung saan tumutubo sa tubig. So kayo nag-aalaga na rin ng asola dito? Oo, asola at saka duckweed. Ayan po ha, mga ka-agri. Next week po, mas maganda pa pong talakayan yung aming gagawin na ating kaibigan, si Ka-Erring Tolentino, dito po sa kanyang pag-aalaga ng mga isda. Muli po, ito po si Charlie Cruz ng Candice Gin Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.